Nakatakdang bumisita sa bansa si U.S. Defense Secretary Pete Hegseth sa Biyernes. At sa gitna ng sigalot sa laot, maaaring magpadala ng isa pang Typhoon missile system sa Pilipinas, ang Estados Unidos. Narito ang agenda report ni Francis Folve. Simula na ang Salaknib at Balikatan Exercises o SABAC 2025. Nasa 3,000 miyembro ng Philippine Army at 2,000 sundalo ng US Army Pacific ang kalahok dito. Layon ng joint exercise na mas mapalakas pa ang ating land defense. Presence here is just a walk in the park. Why? Because we speak English. We follow your doctrines. Right? As compared when you go to maybe Iran, Afghanistan, or other countries, we are really your brothers. And that kind of martyrship we have to keep on developing. I highlight this as an essential event between our armies that reinforces our collective efforts to build on past exercises while evolving and modernizing our approach to interoperability, and most importantly, our commitment to ensuring a stable Indo-Pacific region. Nakafocus ang pagsasanay sa pagpapalakas sa all-domain operations, war-fighting capabilities, kasama rin ang humanitarian civil assistance, information operations, at counterintelligence. Ang Phase 1 ng exercises ay nagsimula nitong March 24 hanggang sa April 11. Ang Phase 2 naman ay gagawin sa Mayo hanggang Hulyo. Nakatakda ring bumisita sa bansa si U.S. Defense Secretary Pete Hegseth ngayong linggo. Ayon sa AFP, patunay ito ng matatag na alyansa ng Washington at Maynila. Itong visit na to reaffirms itong laging sinasabi ng ating ally for a long time na US that yung commitment nga nila is ironclad, no, dito sa pag-support sa atin and strengthening our alliances with them. May bilateral meeting si Hegseth sa kanyang Filipino counterpart na si Gilbert Chodoro sa AFP headquarters sa Biyernes. Ito ang unang face-to-face meeting ng dalawang defense chief sa ilalim ng Trump 2.0. Paplansyahin na rin ang mga detalye para sa Balikatan 2025 na magsisimula sa April 21. Kasabay nito ang paghayag ng posibilidad ng deployment ng US Indo-Pacific Command ng isa pang mid-range capability Typhoon missile sa bansa. The Philippine Army will welcome this to mga ganito events dahil nga mas mapabilis natin yung training ng ating mga personnel. Kapag natuloy, ito na ang ikalawang typhoon sa rehiyon. Dumating sa Pilipinas ang unang unit noong April 2024 bilang bahagi ng Salaknib at Balikatan exercises. Pero kinundinan ng China ang deployment nito at ipinaalis pa sa Pilipinas. Sagot ni Pangulong Bongbong Marcos, gagawin niya lang ito kung ititigil ng China ang pambubuli sa West Philippine Sea. Para sa agenda, Francis Folve, Billionario News Channel.